Lubayan mo kami, pakiusap. Ibang sanggol na lang ang kunin mo. Huwag lang ang aking anak. Talaga ba? Hindi kaya? Bakit? Ang pagkakaalala ko, sinabi sa akin na magaling mong kabit na hihiwalayin mo na raw ako. At magsasama na kayong dalawa. Matapang ka! Makikita mo kung anong gagawin namin sa anak mo! Ang sanggol na yan? Wala sa aking halaga yan. Paano kung malaman mo na matagal ka na palang iniiputan sa ulo ng minamahal mo? Handa mo bang ipaglaban ang inyong relasyon o isusuko mo na lang? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa mga supportive niyong listeners. Tawagin niyo na lamang po ako sa ngalang Gina. Ang kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa karanasan namin ni Gerald. Nagsimula ang lahat nang mag-ampon kami ng sanggol na napulot lang namin sa labas ng aming bakuran. At kung paano namin ito nailigtas sa kamay ng isang aswang. Mahal, halika. Tignan mo, ang cute-cute ng sanggol na to. Ano ka mo? Sanggol? Saan galing yan? Diyan lang sa labas. Kawawa naman, mukhang kasisilang lang sa kanya. Ano sa labas? Galing na ako sa labas eh. Wala naman ako narinig na iyak o nakita na may babaeng nanganak. Baka naman hindi tao yan. Grabe ka naman. Inabandona na nga ang sanggol tapos pinagbibintangan mo pang hindi tao. Kasi naman, imposibleng hindi naamoy ng aswang ang batang yan. Alam mo naman na maraming awok dito sa atin, di ba? Hey, bahala ka. Basta ako, aampunin kong sanggol na to at ituturing kong akin, no? Alam ko namang gusto mo na magkaanak, mahal. Pero yung sanggol na yan, hindi mo pwedeng angkinin. Hindi naman galing sa iyan eh. Malay ba natin na anak ng awok yan? Ewan ko sa'yo. Ang importante, aalagaan at mamahalin ko siya na parang tunay kong anak. Huwag kang mag-alala, kargo ko siya. Hindi ko iaasa sa'yo. Kaya siguro ayaw tayong bigyan ng anak dahil dyan sa ugali mo. Bahala ka. Kapag yan binalikan ng nanay niya, wala kang magagawa kundi ibigay. Sobrang saya ko nang makapulot ako ng sanggol sa aming bakuran. Ang tanging nasa isip ko lang noon ay hulog yun ng langit para sa akin. 8 taon na kasi kaming nagsasama bilang live-in partners pero hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak kaya madalas kaming magtalo. Si Gerald kasi yung tipong may pagka-playboy at madalas ding uminit ang kanyang ulo kahit na mabababaw lang ang dahilan. Sa totoo lang, Miss Anne, gusto ko na siyang iwan ngunit nakikiusap siya na bigyan ko pa siya ng pagkakataon upang baguhin ang kanyang pag-uugali. Matutulog na ako. Ayoko nang istorbo sa pagtulog ko. At huwag mong ihigayan sa tabi ko ha. Sige, walang problema. Doon na lamang kami matutulog sa sala. Bahala ka. Kung yan ang gusto mo, wala akong pakialam. Oo na. Pumasok ka na sa kwarto. Ako nang bahala rito. Sinasabi ko lang sa'yo na kapag yan nagbirat, ilalabas ko yan. Wala akong pakialam kung kainin man yan ng awok. Grabe naman ito. Kaya tama lang na hindi na tayo biniyayaan ng anak. Padabog itong pumasok sa aming silid at pabalibag niyang isinara ang pinto. Hinayaan ko na lang siya, Miss Anne, dahil mas inintindi ko ang napaka-cute na sanggol. Ang cute-cute mo talaga, baby girl. Ano kaya kung ipangalan ko sa'yo ay princess o di kaya naman angel? Alin kaya sa dalawa? Parang parehong bagay sa'yo. Labis akong naaaliw habang pinagmamasdan ng kanyang maamong mukha. Kahit na hindi siya galing sa akin, pakiramdam ko ako ng pinakaswerteng babae sa mundo. Kinabukasan, nagising ako sa tilaok ng manok. Bigla na lamang akong bumangon nang mapagtanto kong wala na si Angel sa aking tabi. Tama ho ang inyong narinig dahil yun ho ang aking napiling ipangalan sa kanya. Tumakbo ako palabas at hinanap si Gerald, ngunit hindi ko siya natagpuan. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman dahil ang buong akala ko ay ipinamigay na nito si Baby Angel. Oh, anong iniiyak mo dyan?
Nasaan si Baby Angel? Saan mo siya dinala? Pinaarawan ko. Kanina pa iyak ng iyak eh. Sarap ng tulog mo eh. Hindi mo ba siya pinagtangkaang ipamigay? Hindi no. Bakit? Pinag-iisipan mo na naman ako ng masama no. Pasensya na. Akala ko kasi ipinamigay mo na siya. Akin na, ibibili ko siya ng gatas, siguradong gutom na siya. Huwag mo nang alalahanin pa yon. Binili ko na siya ng gatas. Talaga? Ibibili mo siya ng gatas? Himala. Hindi ibig sabihin nun eh gusto ko na yung batang yan. Huwag kang assuming. Okay, salamat. Akala ko kasi ilalayo mo na siya sa akin. Tinalikuran lang ako nito, Miss Anne, at pagkatapos ay lumabas na ito ng aming bahay. Aaminin kong natuwa ako dahil kahit ganoon ang ginagawa sa akin ni Gerald ay concerned pa rin siya sa sanggol. Masarap ang tulog ni Angel. Kaya naman nakakakilos pa rin ako, lalo na ng mga gawaing bahay. Lumabas ako upang tawagin si Gerald ngunit wala na ito. Marahil ay tumungo na ito sa bayan upang magbenta ng alaga naming kambing. Kaya muli akong pumasok sa loob upang tingnan ang natutulog pa ring sanggol. Pagsapit naman ng tanghali ay dumating na nga si Gerald na may dala-dalang supot na hindi ko gaanong maaninag kung ano nga ba ang laman. Oh, gising na si baby. Ha? Oo, gising na siya. Nagtanong-tanong na rin ako kung may babae bang buntis dito sa atin na kabuuan na lang ngayon. Oh, anong sabi? Meron daw ba? Oo, kaso hindi naman daw kabuanan. Pero may bagong lipad daw na buntis eh. Parang sa palagay nila makanganak na raw yun. Hindi kaya siyang nag-iwan ng sanggol? Pero bakit niya naman gagawin yun? Anong dahilan niya? Ba hindi ko rin alam. Baka siguro hindi niya kayang buhayin. Kaya niya iniwan ang anak niya. Sa bagay, ang importante dito ay iniwan niya si Baby Angel. Kaya simula sa araw na to, ako na ang nanay niya. Oh, bakit nanay lang? Paano naman yung tatay? Eh di ako na lang ang nanay at tatay niya. Eh sinong gusto mong maging tatay ni Angel? Malamang ako. Talaga? Magpapakatatay ka sa kanya? Oo, may magagawa pa ba ako? Totoo nga? Totoo nga. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit ni baby. Nagtataka man ako, Miss Anne, ay labis akong tuwang-tuwa nang ilabas ko ang lahat ng ipinamili ni Gerald para kay Baby Angel. Maraming damit, gatas, pati na rin pagkain namin. Mukhang ginanahan si Gerald na mamili. Pagkatapos ko yung ayusin ay inaya ko ng mananghalian si Gerald. Magpapaalam sana ako sa'yo. Para saan? Makikipag-inuman ako mamaya kila paring Ingo. Nagkayaan na naman kasi yung barkada eh. Sige, wala namang problema sa akin. Tsaka, bakit ka nagpapaalam? Parang first time mong ginawa yan sa tanang buhay mo ah. Wala naman, gusto ko lang naman magpaalam. Wala naman sigurong masama doon, di ba? Tumango na lamang ako at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos ako ay bigla na lamang umiyak si Baby Angel. Tatayo na sana ako, ngunit naunahan ako ni Gerald. Pinagmasdan ko lamang ito, Miss Anne, at hinintay ang kanyang susunod na gagawin. Kinuha nito ang bote at kanya itong tinimplahan. At pagkatapos ay binuhat niya si Baby Angel para padidehin. Ang cute mo talaga, Baby Angel Ano? Simula sa araw na to, ako na ang tatay mo. Oh, bakit parang ayaw niyang maging tatay ka? Tignan mo, umiiyak na siya. Kaya siya umiyak dahil sa sobrang saya. Di ba anak? Ako ang tatay mo? Hindi no, umiiyak siya dahil sa sinabi mo. Mali ang sinabi ng nanay mo. Hindi ba anak? Oh, tignan mo, ayaw tumigil sa kakaiyak. Shhh, tahan na Angel. Narito na si tatay. Magpapaalam muna ako sa'yo ha. Iiwan ka muna ni tatay sa nanay mo. Ibinigay na nga nito sa akin si Baby Angel. Nagbihis at naligo ito ng pabango bago umalis. Ako naman ay inasikaso ko na muli si Baby Angel. Nilinisan ko at tinimplahan ng gatas para makatulog na. Ilang oras ang lumipas at lumalhalim na ang gabi ngunit wala pa rin ang kumag. Kaya't napagpasyahan ko na lamang na matulog sa tabi ni Baby Angel. Habang mahimbing ang pagkakahimlay ko, bigla na lamang akong nakarinig ng kaluskos na nagmumula mismo sa aming bubungan. Bumangon ako at binuksan ko ang ilaw dahil si Baby Angel ay nagsimula na ngang umiyak ng umiyak.
Binuhat ko ito at pilit na pinatatahan. Kaya lang ay kahit sa pagdede ay ayaw din ito. Shh, baby angel, huwag ka nang umiyak. Naririto si nanay, hindi kita pababayaan. Ano ba kasi ang ingay na yun sa bubungan? Parang ngayon ko lamang narinig yun. Maya-maya pa ay mas lalong lumakas ang ingay na parang gustong tuklapin ang bubungan. Dahil dito ay kinabahan ako at narinig ko ang malakas na pag-angil ng isang nilalang. Batid ko na yon ay isang aswang at ang kanyang punteriya ay si Angel. Kaya gano'n na lamang ito kung umiyak. Lubayan mo kami, pakiusap. Ibang sanggol na lang ang kunin mo. Huwag lang ang aking anak. Ibigay mo sa akin ng sanggol kung ayaw mong mapilitan akong kunin siya. Pakiusap, huwag naman ang aking anak. Iba na lang, please. Dahil sa sinabi ko ay unti-unting nawala ang kaluskos. Laking pasasalamat ko naman dahil tumahan na rin si Baby Angel. Dahil dito, nakahinga ko ng maluwag. Si Baby Angel naman ay muling bumalik sa pagtulog, kaya naman hapanatag ako. Muli kong ihiniga sa kama ang bata. Binantayan ko na lamang ito hanggang sa sumapit ang umaga. Gina, gising. Tanghali na, oy. Tanghali na ba? Pwede mo bang palitan muna si Angel? Inaantok pa kasi ako eh. Sige, bakit ba parang puyat ka? Pinuwait ka ba ni baby? Hindi naman. Mamaya ikakwento ko sa yung nangyari kagabi. Pero may trabaho pa ako eh. Tatanghaliin na ako nito. Oo na, eto na, babangon na. Inaantok pa kasi yung tao eh. Trabaho pa yung tao eh. Ano ba gusto mo, mag-absent ako para lang bantayin yung bata? Oo na, eto na. Mabilis akong bumangon, Miss Anne. Kahit na medyo masakit pa ang ulo ko ay kinuha ko si Baby Angel. Karga-karga kasi ito ni Gerald. Nang makaalis na ang kinakasama ko ay napagpasyahan kong isama si Angel sa bayan dahil naubos na ang diapers nito at kailangan ng bumili. Pinaliguan ko at binihisan si Angel at pagkatapos ay binaunan ko ito ng asin at bawang at naglagay din ako ng lipstick sa noo nito. Ang sabi kasi ng matatanda at para yun layuan siya ng masasamang elemento at para rin hindi mausog kung sakaling lapitan ito ng mga taong babati sa kanya. Pagdating namin sa bayan ay hindi nga ako nagkamali. Dahil ang lahat ng kakilala ko ay nagulat at nagtataka sa sanggol na bitbit ko. Marami ang nag-usisa dahil alam naman nilang hindi pa kami nagkakaanak ni Gerald. Hindi ko naman magawang magalit dahil tama naman talaga sila. Nang mabili ko na ang sadya ko ay nagpasya na akong umuwi para na rin makaiwas sa mga taong usisero at usisera. Habang naglalakad kami pa uwi, ay nakasalubong namin ang bagong lipat na si Katrina. Titig na titig siya kay Angel na para bang isang ina na nangungulila sa kanyang anak. Pakiramdam ko ay tama nga ang sinabi ni Gerald na si Katrina nga ang ina ni Angel. Unti-unti itong lumapit sa amin at kinausap ako. Hello, anak mo? Oo, anak ko. Napakaganda niya, no? Ingatan mo siya at saka alagaan mo siyang mabuti. Ha? Siyempre naman naaalagaan ko siya, no? Dahil anak ko siya. Pasensya na, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Okay lang. Pasensya na rin. Hindi ko naman din gusto ang mga sinabi ko. Matanong ko lang. Hindi ba't noong nakaraan buntis ka? Wala na siya eh. Patay ng anak ko. Ha? Pasensya ka na kung naitanong ko pa. Ayos lang. Umuwi na kayo. Masyado lang tirik yung araw oh. Baka magkasakit si baby. Sige, mauna na kami. At naglakad na nga ako pauwi sa bahay namin ni Gerald habang karga-karga si Baby Angel. Pagdating namin sa bahay, wala pa rin ang kinakasama ko. Ang tanging nasa isip ko na lamang ay baka doon na ito nananghalian sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya ako na lamang mag-isa ang kumain ng tanghalian. Pagsapit ng hapon, nilinisan at pinatulog ko na si Baby Angel. Nang sa ganon ay makapagluto na ako ng aming hapunan.
Habang abala ko, hindi ko napansin ang pagdating ni Gerald. Mahal, andito na ako. Nasa si Baby Angel. Gusto ko sana siyang kargahin. Nandun sa kwarto, natutulog. Tsaka wag mo na sana siyang istorbohin. Kakatulog lang ni Angel. Ganun ba? Oh, eto nga pala pasalubong ko. Pansit at kalamay. Saan galing? Teka, uminom ka ba? Konti lang naman. Birthday kasi ng kasamahan ko eh. Nagkayayang uminom kaya pinagbigyan ko na. Sige, sige. Gusto mo bang magkape? Pero kung ayaw mo, mas mabuting matulog ka na lamang. Kukunin ko muna si Angel. Dito na lang kami matutulog sa sala. Ay, naku mahal, hindi. Doon na lang kayo matulog sa kwarto. Malamig dito, baka magkasakit si baby. Ako na lang matutulog sa baba. Tsaka, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Okay, mukhang good mood ka yata, no? Hindi naman. Napag-isip-isip ko kasi na gusto kong bumawi sa'yo. Nako, kahit wag na. Siya nga pala may sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol kagabi. Ano yun, mahal? Mukhang inaaswang si Baby Angel. Inaaswang? Oo, kaya dapat siguro iwasan mo muna pag-uwi mo ng gabi. At iwasan mo na rin sanang uminom nang sa ganun ay matulungan mo ako sa pagbabantay kay Baby. Pasensya na, mahal. Kaya mo, iiwas muna ako sa alak. Ibinili ko na rin pala siya ng diaper. Naubusan kasi siya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo kanina. Sige, yung pasalubong ko, kainin mo na. Hati tayo. Hindi ko kayang ubusin to. Tumango na lamang ako, Miss Anne. Kinain ko na ang binigay nito. Inaya ko naman siya na samahan ako sa pagkain, ngunit ayaw daw niya. Nagaya naman itong matulog kaya pumayag ako. Habang lumalalim ang gabi at mahimbing ang tulog namin ni Gerald, nagising kami dahil sa iyak ni Baby Angel. Mahal, si Baby Angel umiiyak. Gumising ka na. Mahal, ayaw tumigil sa kakaiyak si Angel. Kumuha ka kaya ng asin at bawang itatabi ko sa kanya. Sige, mahal. Hintayin mo ako rito. Huwag kayong lalabas, ha? Sige, bilisan mo lang. Natatakot ako. Hindi pa rin tumitigil sa kakaiyak si Angel. Kaya pinakuha ko si Gerald ng asin at bawang. Pagbalik nito ay humahangos na ito na para bang may nakitang hindi ka nais-nais. Mahal, hawakan mo mabuti si Angel. Bakit? Anong nangyari? May awak sa labas. Siguradong si Angel ang punteriya niya. Kaya kailangan bantayan siyang mabuti. Anong gagawin natin? Huwag naman sana tayong pasukin ng aswang na yun. Hindi mangyayari yan. Huwag kang mag-alala. Mabuti pa hintayin mo na lamang ako rito. Saan ka pupunta? Huwag mong sabihin sa akin na lalabas ka. Huwag mo kaming iwan dito. Hindi, mahal. Gusto ko lang tiyakin kung nakalakbang mabuti yung pinto at bintana. Babalik rin ako agad. Sige, huwag ka lang lalabas. Alam mo namang delikado na. Hindi natin alam kung gaano sila karami. Oo, mahal. Babalik rin ako. Mabilis lang to. Lumabas na nga si Gerald sa aming silid. Ako naman, pinakakalma si Baby Angel. Nawala pa rin tigil sa pag-iyak. Kasabay ng malakas na palahaw ni Baby Angel ay ang pag-alulong ng aso na hindi mo mawari kung saan nagmumula. Ilang sandali pa ay nakarinig naman ako ng singasing ng isang baboy. Kaya mas lalo akong natakot. Hanggang sa bumalik na nga si Gerald. Mahal, narinig mo ba yung singasing ng awok? Parang kakaiba. Oo, mahal. Siguradong gusto niyang kunin si Angel. Kaya dito lang ako. Hindi ko kayo iiwan. Diyos ko, sana hindi naman siya makapasok dito. Hindi yan, mahal. May awa ang Diyos para sa atin. Sana nga. Niyakap naman kami ni Gerald, Miss Anne. Naririnig namin ang pagsingasing ng awok at patuloy pa rin sa pag-iyak si Baby Angel. Sa gitna ng kaguluhan ay nagwala na rin ang mga alaga naming hayop. Batid naming yon ang naging biktima ng awok. At maya-maya pa ay nawala na ang ingay. At maging ang singasing ng awok. Tumigil na rin ang pag-iyak ni Baby Angel. Umalis na ang awok. Dito ka lang. Sisilipin ko lang sa bintana. Huwag na mahal, baka mamaya nandyan pa ang awok. Mas mabuting hindi na lamang tayo lumabas. Ipagpabukas na lamang natin. Siguradong pinunteriya niya ang alaga nating hayop.
Bukas na bukas tutungo ako sa barangay para ipagbigay alam ang nangyari dito sa atin para maaksyonan agad. Mabuti pa nga. Mahal, hindi ligtas si Angel dito sa atin. Ano kaya kung umuwi muna tayo sa mga magulang ko? Hindi pwede, mahal. Alam mo namang nandito ang trabaho ko, di ba? At isa pa, wala tayong kakainin doon. Parang hindi mo naman kilala ang nanay mo. Oo, alam ko yun. Ang iniisip ko lamang, kabubuti ni Angel. Akong bahala sa inyo. Huwag mo nang alalahanin pa yon. Sige, sabi mo yan ha. Mabuti pa magpahinga na tayo. Sige, ako na lang magbabantay sa inyo. Patulog ka na lang. Sigurado ka? Oo nga. Sige na, ako nang bahala. Humiga na nga kami, Miss Anne. Kinabukasan ay ipinagbigay alam kaagad ni Gerald ang nangyari. Maraming alaga ang nabiktima. Kasama roon ang kambing, manok at baboy na panghanap buhay sana namin. Kumalat na rin sa aming mga kabarangay ang nangyari sa aming kagabi kaya naman nagdulot ito ng takot para sa kanila. Nang araw ding yon ay inimbestigahan ng mga otoridad ang nangyari. Ngunit ni isang bakas ay wala silang natagpuan. Pinayuhan na lamang nila kaming mag-ingat upang maiwasan na makapambiktima ang aswang. At pagkatapos ay nagsialisan na nga ang mga tao. Oh, anong sabi? Walang bakas na naiwan ng awak, mahal. Pinayuhan na lamang tayo mag-ingat at huwag lalabas pagsapit ng gabi. Parang ang hirap ng matulog. Kung alam nating nambibiktima naman ng awok, hindi ba nila tayo bibigyan ng proteksyon? Wala, mahal eh. Sabi lang magdoble ingat tayo. Anong klaseng namumuno yan? Hindi ba talaga nila kayang magbigay ng proteksyon sa atin? Kahit armas lang. Hayaan mo na, wala tayong magagawa. Tsaka, nandito naman ako eh. Hindi ko kayo pababayaan. Okay. Mahal, bukas nga pala pupunta ako kila paring Ingo ha. Ano ka na naman dun? Nagayang mag-iinuman eh. Darating raw kasi yung kapatid niya galing States. Ano ka ba naman? Nasa ganito na tayong sitwasyon. Mas iintindihin mo pa yung iba kaysa sa amin. Alam ko naman yun, mahal. Ang hirap tanggihan ni kumpare. Last na yun, mahal. Pangako. Ewan ko sa'yo. Mas iniintindi mo pa ang iba kaysa sa amin. Talagang mas mahalaga pa sila sa'yo, no? Bakit kapag may nangyari sa'yo, sa tingin mo ba'y tutulungan ka nila, ha? Oo naman. Dahil kaibigan ko sila. At alam kong hindi nila ako pababayaan tulad ng inaakala mo. Tignan na lang natin. Oo na, tama na. Ayoko na makipagtalo, okay? Basta pupunta ako ron tapos. Dahil sa inis niya ay tinalikuran na lamang ako nito. Hindi ko naman alam kung anong mararamdaman ko dahil ang mas iniisip niya yung mga barkada niyang wala namang naiturong maganda sa kanya. Buong maghapon, Miss Anne, ay hindi kami nagkibuan. Hanggang sa sumapit ang gabi. Natulog at nagising na nga lang kami ay hindi pa rin kami nag-uusap. Naligo at nagkapilang ito at pagkatapos ay umalis na lamang ng walang paalam. Kahit na ganon, wala akong pakialam sa inaasta nito dahil sanay na ako. Kinarga ko naman si Baby Angel at ipinasyal ko. Habang nasa labas kami ay nakita kong muli si Katrina na palapit sa amin. Hello? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din. Anong kailangan mo? Mukhang pinaarawan mo si Baby, no? Oh, hindi ba obvious? Pinaaarawan ko siya. Tsaka inililibot ko na rin. Sorry nga pala nung isang araw, Okay lang. Salamat, akala ko kasi galit ka eh. Tanong ko lang sana kung gusto mo, isama ko kayo sa bahay. Doon na lang kayo tumambay. Pagkatapos, ihahatid ko na lang kayo kapag gusto niyo nang umuwi. Yun eh kung gusto niyo lang naman. Naku, nakakahiya naman. Baka makaabala pa kami. Tsaka iuuwi ko na rin itong si Angel. Naku, hindi naman. Ayos lang sa akin. Ang totoo, mag-isa lang kasi ako sa bahay eh. Tsaka, kung iuwi mo na siya, baka siguro sa ibang araw na lang kita isama sa amin. Ha? Kung gusto mo, sige papayag ako. Wala pa rin naman akong gagawin. Tanong ko lang, nasan palang asawa mo? Wala akong asawa. Wala kang asawa? So paano ka nabuntis? Nabuntis ako eh, dahil sa katangahan ko. Bakit naman? Ano namang katangahan ang ibig mo sabihin? Dahil yung inaakala kong mamahalin at pananagutan ako, ayun, may nagmamayari na palang iba.
So ginawa ka lang kabit, ganun? Sorry to say ha, pero tanga ka nga. Tama ka. Pero ang sabi niya sa akin, akong tunay niyang minamahal eh. Hindi ang kinakasama niya. Grabe no mga lalaki talaga. Huwag kang magpapaniwala doon. Kung mahal ka talaga niya, bakit hindi pinakikisamahan pa rin ng lalaki ang kinakasama niya? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, ako talagang mahal niya dahil araw-araw naman siyang pumupunta sa akin. Wow ha, pumahayag ka sa ganun? Tibay mo rin eh no? Alam mo, ang mga ganong lalaki, ginagawa ka lang pampalipas oras. Kaya mag-isip-isip ka te. Sayang naman ang ganda mo kung sa may asawa ka lang mapupunta. Tama ka. Pero hindi rin kita masisisi dahil hindi ko naman alam ang kwento ng buhay mo. Tsaka ano bang nagustuhan mo dun? Mabait siya, marespeto sa akin, kaya nga nahulog ako sa kanya eh. Tapos, binigay ko sa kanya ang sarili ko. Agad-agad? Kaloka ka naman girl. Oo, at huli na nang malaman kong may kinakasama na pala siya. So anong ginawa mo nang malaman mong may kinakasama siya? Hiniwalayan mo ba? Noong una, oo, gusto ko siyang hiwalayan. Pero ang sabi niya sa akin, hindi naman daw sila kasal, tsaka wala pa rin silang anak. Kaya pwedeng-pwede kaming dalawa. Okay. Sana lang hindi mo pagsisihan yan bandang huli. Kasi ang lalaki kapag nagsawa yan, hahanap at hahanap ng iba yan. Kaya isipin mo kung ano ang tamang mas makakabuti para sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi ko talaga pagsisisihan. Ano, sama ka? Doon ka na lang mananghalian, masarap ako magluto. Sige, wala rin naman akong gagawin. Sumama nga ako sa bahay niya, Miss Anne. Medyo may kalayuan din sa mga kabahayan ng bahay nito. Pagpasensyahan mo ng bahay ko ha. Alam mo na, mag-isa lang ako dito. Tsaka, wala ka pa akong perang pampaayos eh. Ayos lang, wala namang problema kung ganito lang ang bahay mo. Huwag mo ikahiya yun, no? Ikaw lang talaga mag-isa dito, no? Hindi ka ba natatakot? Hindi, wala naman akong dapat katakutan. Tsaka, kahit ganito lang ang bahay ko, hindi sila makakapasok dito. Sa aswang, hindi ka ba natatakot? Hindi, bakit ko naman siya katatakutan? Malaki ang atraso sa akin ng nilalang na yon. Ha? Bakit? Anong atraso sa'yo ng aswang? Mahabang kwento. Pasensya na, pero ayoko sanang pag-usapan eh. Sorry, hindi ko mapigilang tanungin. Curious lang kasi ako. Okay lang, sandali lang kukuha kita ng merienda. Naku, wag na, nakakahiya naman. Nag-abala ka pa. Busog pa naman ako. Nararamdaman ko talaga, Miss Anne, na merong kakaiba kay Katrina. Parang nababalot sa misteryo ang kanyang pagkatao. At hindi ko rin akalain na isa siyang kirida ng kung sinong lalaki. Ginala ko ang paningin ko palibot sa bahay nito. Medyo may kadiliman at gawa lamang yun sa kawayan. Eto, magmerienda ka muna. Masarap yan. Salamat, nag-abala ka pa. Ayos lang ako, no? Naku, wala yun. Nasaan palang asawa mo? Nagtatrabaho. Nagtataka nga ako sa kanya nitong mga nakaraan. Bakit naman? Nagtatrabaho daw siya, pero wala namang binibigay na sweldo. Ewan ko ba sa niya dinadala, parang pakiramdam ko nang bababay ang asawa ko. Naku, hindi, malabo yan. Baka naman sa kabit inuubos ang sweldo ng asawa mo. Ha? Hindi ko lang alam, pero may kutob ako na matagal na. Tsaka wag lang siyang papahuli. So, okay lang sa'yo na may kabit siya? Samantalang sa ibang babae kapag nahuli nila ang asawa nilang nakikipaglampungan sa iba, ay sinusugod na. Oo, alam ko naman yun. Kaso hindi ko na dapat pag-aksayan ng oras. Tsaka anong mapapala ako kung makikipagtalo ako kung sakaling may kabit nga siya? Hindi ba't wala rin? Sa totoo lang, pagod na ako sa kanya. Pero tinitiis ko na lang. Kung ganun pala, bakit hindi mo na lang ibigay sa kabit niya? Kung wala ka rin naman pakialam sa kanya. Hinihintay ko lang na umamin ng mokong na yun. Tsaka kung yun talaga ang gusto niya, wala akong magagawa. Basta ako, move on na kaagad. Ay, naku, umiyak na. Mabuti pa siguro ako na munang magawak sa kanya. Kumain ka na muna dyan. Okay lang ba? Nakakahiya naman sa'yo.
Oo naman, saka huwag ka nang mahiya. Sanay naman akong humawak ng sanggol eh. Sige, eto. Medyo may kabigatan na rin kasi si baby. Dahil ang lakas na niyang dumede. Naku, oo nga. Ang lusog-lusog naman ito. Iniabot ko sa kanya si Baby Angel. At hindi ko akalaing tumigil ito sa pag-iyak na parabang kilalang-kilala niya ang may karga sa kanya. Muli itong natulog na labis namang ikinatuwa ni Katrina. Oh, natulog siya uli. Ang bait-bait naman ng baby na yan. Grabe, ang ganda-ganda niya, no? Namimiss mo na sigurong anak mo, no? Ang totoo, tama ka. Miss na miss ko na siya. Kung buhay lang sana siya, ganito na siya kalaki, kagaya ng sa baby mo. Ha? So, palagay mo magkasing edad lang sila? Oo naman. Matanong ko lang pala, hindi ba 3 araw pa lang ang baby mo? Buti maayos ka na. Ang totoo niyan, hindi ko tunay na anak si Angel. Ha? Hindi mo siya anak? Paano? Napulot ko siya nung nakaraang gabi sa bakura namin. Hindi ko nga alam kung bakit may ina na kayang abandonahin ang sarili niyang anak. Samantalang ako, kahit tagal ko nang gustong magkaanak, hindi man lang ako nabibiyayaan. Mabuti na lamang dumating sa buhay ko si Angel. Alam mo, mas mabuti siguro na hindi mo na lang siya mahalin. Ha? Bakit naman? Tsaka walang masama kung mahalin ko siya kahit hindi siya nanggaling sa akin. Malay mo, balikan niya ng tunay niyang ina. Hinding-hindi mangyayari yun. Pagkatapos niyang abandonahin, babalikan niya? Ang kapal naman yata ng pagmumukha niya. Malay mo naman, may dahilan siya kaya niya nagawang iwan yung sarili niyang anak. Kung ganun man yon, dapat hindi niya iniwan ang anak niya. Paano kung hindi akong nakakita? Paano na lang kung aswang ang nakakita sa kanya? Di sana ngayon wala na si Baby Angel. Tumango na lamang si Katrina, Miss Anne, at hindi na kumibo pa. Napansin ko naman na napahaba na ang oras namin sa bahay nito, kaya nagpaalam na akong uuwi na. Nagpresenta naman itong ihatid kami, kahit na ayaw ko ay nagpumilit pa rin ito. Pagdating namin sa bahay ko ay naroon na si Gerald at nagtaka naman ako kung bakit namumutla si Gerald nang makita si Katrina. Dito na kami, Baby Angel. Oh, mahal. Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba galing? Doon lang sa bahay nitong si Katrina. Ay, Gerald, kumusta? Magkakilala kayo? Oo naman, di ba, Gerald? Ano kasi mahal, Babay na. Siguro, mauna na muna ako. Baka abutan pa kasi ako ng dilim dito eh. Sige, mag-iingat ka. Pag-alis nito ay muli kong binalingan si Gerald. Nagtataka ako kung bakit bigla na lamang itong namutla nang makita si Katrina at hindi ko rin nakalaing magkakilala pala silang dalawa. Pumasok ako sa loob ng bahay nang hindi ito pinapansin. mahal, magpapaliwanag ako. Sorry na, hindi ko naman gustong itago yun sa'yo eh. Oh, teka. Wala pa akong sinasabi. Kinakabahan ka na? Hindi naman sa ganun, mahal. Alam ko naman magagalit ka dahil doon. Sorry na. Oo, kilala ko si Katrina dahil nakainuman na namin siya. So nakainuman mo pala. Tsaka, wala pa nga akong tinatanong, nagpapaliwanag ka na kagad. Mukhang may tinatago ka, no? Siguro, kirida mo babaeng yun, no? Ha? Anong pinagsasabi mong kirida? Hindi ganun yun, mahal. Kaibigan ko lang siya. Tsaka hindi ko siya kirida. Si parang Ingo ang may gusto sa kanya, no? Oh, bakit namumutla ka? Alam mo, okay lang naman sa akin. Hinihintay lang naman kitang umamin. Mahal naman, ano namang sasabihin ko sa'yo? Wala nga akong tinatago. Ka ba naman, oh? Wala. Sige na. Hindi ko na kailangang marinig pa ang paliwanag mo. Tsaka pwede ba? Huwag muna tayong mag-usap. Mahal. Hindi ko na ito kinibo pa, Miss Anne. Agad na akong pumasok sa kwarto at inilapag na nga si Baby Angel sa kama. At pagkatapos ay lumabas ako para magluto. Kahit na hindi ito umaamin ay alam kong totoo nga ang aking kutob na si Katrina ang kabit ni Gerald. Base rin sa sinabi nito sa akin. Nang matapos akong magluto ay agad na rin akong kumain ng hindi nag-aalok kay Gerald. Mahal, uy.
Usapin mo naman ako, oh. At bakit ko naman gagawin yun? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan eh. Mas mabuti sigurong wag mo na akong kausapin. Yun ang gawin mo. Ha? Bakit naman? So sabihin mo sa akin ang dapat mong sabihin. Hindi naman ito nakakibomisaan. Habang patuloy kami sa pagtatalo ay bigla na lamang kaming nakarinig ng pagsingasing ng isang nilalang. Ako naman. Agad akong tumayo at patakbong tumungo sa kwarto. Ang pagkakaalala ko'y nakabukas ang bintana, kaya mabilis ko yung sinara at binuhat si Baby Angel. Umiiyak na naman ito kaya naman labis ang pag-aalala at pangamba ko. Mahal, huwag kang lalabas dyan. Sinisira niya ang pinto. Ano? Aswang! Umalis ka rito! Lubayan mo ang anak ko! Sobra-sobra ang kaba ko sa mga sandaling unti-unting sinisira ang pinto ng awok. Kaya naman nang pumasok si Gerald sa aming silid, sinarado niyang mabuti ang pinto at pagkatapos ay iniharang niya ang aparador sa pinto. Nang sa ganon ay hindi ito mapasok ng aswang. Anong gagawin natin? Sa ngayon wala tayong magagawa kundi hintayin ang pag-alis niya. Mukhang desidido siyang kunin si Angel. Bukas na bukas ay aalis kami dito ni Angel. Mahal naman, di ba tag-usap na tayo? Tsaka hindi mo pwedeng ilayo si Angel. Bakit? Anong dahilan mo? Basta, makinig ka na lang. Pakiusap naman oh. Huwag mo namang kunin sa akin ang aking anak. Hindi mo siya anak. Kaya ibigay mo sa akin ang anak ng malanding haliparot na yon. Huwag pakiusap. Ibigay mo sa akin ang sanggol. Tigilan mo ang anak ko, aswang! Naamoy ko sa iyo ang dugo ng sanggol. Mukhang ikaw ang kanyang ama. Gina, makinig ka sa akin. Yang sanggol na yan, sadyang dinala sa iyo ng kanyang ina upang gawin kang tagapag-alaga ng nanay niya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo siyang paniwalaan, mahal. Nililin lang ka lang niya. Gina, makinig ka sa akin. Iniiputan ka sa ulo ng lalaking yan. Matagal ko nang alam. Huwag kang magpapalin lang sa kanya, mahal. Tumigil ka! Totoo ba talagang sinasabi mo? Oo naman. Ayaw mong maniwala? Gusto mo ba ng pruweba? Hindi na kailangan. Sige, ibibigay ko sa iyong sanggol sa isang kondisyon. Ano yun? Ano ba, mahal? Huwag kang makinig sa halimaw na yan. Gina, naghihintay ako. Please, mahal, nakikiusap ako. Huwag mong ibigay si Angel. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang aswang kahit na ang totoo ay alam ko na anak ni Gerald si Angel. Naghihintay ako! Hindi. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyong anak ko. Lubayan mo kami. Pagsisisihan mo hindi mo binigay sa akin ang kailangan ko! Lubayan mo ang magina ko. Patuloy nitong sinisira ang pinto kahit na napakaraming harang. Si Gerald naman hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Maging ito kasi ay natatakot na. Mahal, halika. Dumaan tayo sa bintana. Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Ilalabas ko si Angel? Paano na lang kung hindi isang awok ang nag-aabang, ha? Wala na tayong pagpipilian. Mamamatay rin tayo at makukuha niya rin si Angel kung mananatili tayo rito. Tama nga siya, Miss Anne. Wala na talaga kaming pagpipilian. Maaring mamatay at makuha niya si Angel. Kaya kahit ayaw ko, ay dumaan kami sa bintana upang makatakas lang sa kamay ng awok. Kahit na alam naman naming delikado rin sa labas. Lakad takbo ang aming ginawa upang makatakas lang. Kumatok kami sa kabahayan. Ang iba ay ayaw kaming pagbuksan. Mabuti na lamang at may isang nagmagandang loob na papasukin kami. Pumasok kayo, bilis! Salamat po, Lola. Utang po namin ang buhay namin sa inyo. Huwag mo nang intindihin pa. Ang importante nakatakas kayo mula sa awok. Alam niyo pa lang tungkol sa kanila? Oo, iha. Alam na alam kong tungkol sa kanila. Teka, bakit pala nila kayo hinahabol? Ano kailangan nila sa inyo? May ginawa ba kayong hindi maganda sa mga awok? Wala ko kaming ginawa, Lola. Ang sanggol ho ang kailangan niya. Mukhang hindi kayo titigilan ng awok hanggat hindi nakukuha ang bata mula sa inyo. Ano ho ang dapat namin gawin?
Yun lang ang paraan, Iha. Kailangang mailayo sa inyo ang bata upang hindi na kayo gambalain ng awok. Ako ang tatay ng batang yan. Kaya hindi ako papayag na mailayo sa akin ang anak ko. Kahit na ikamatay ko pa. Kung ganun ay sumama ka na sa malanding Katrina na yon. Ibabalik ko sa ina niya ang bata sa ayaw at gusto mo. Mahal, hindi ba't mahal mo si Angel? Alam mo yan. Hayop ka! Sa tingin mo ba ay kaya kong alagaan ang anak ng kabit na kinakasama ko? Ang tibay naman ng pagmumukha mo, no? Mahal, patawarin mo na ako. Handa ako magbago para sa'yo. Huli na! Masakit para sa akin na isauli si Angel sa kanyang tunay na ina. Sa totoo lang, ay gusto ko na siyang itakas, Miss Anne, upang layuan lang siya ng aswang na gustong kumuha sa kanya. At mas masakit sa akin na hihiwalayin ko na ang minahal kong lalaki. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko na magbabago ako. Isa pang pagkakataon, please. Gusto mo ng isa pang pagkakataon? Oo, mahal. Kung gayon ay hahayaan mo akong isama si Angel. Iuuwi ko siya sa amin. Mahal naman eh. Parang hindi ko kayang malayo kayo sa akin. Talaga ba? Hindi kaya? Bakit? Ang pagkakaalala ko sinabi sa akin na magaling mong kabit na hihiwalayin mo na raw ako. At magsasama na kayong dalawa. Hindi totoo yun, mahal. Huwag ka makinig sa kanya. So kanino ako dapat makinig? Sa'yo? Pasensya na. Kung maiistorbo ko ang pagtatalo ninyo, alam kong hindi tamang manghimasok ng buhay na may buhay. Pero sana'y huwag sa ganitong sitwasyon. Ang intindihin nyo ay ang bata. Pasensya na ho. Tama nga ang matanda, Miss Anne. Hindi dapat kami magtalo sa ganoong sitwasyon. Nagpalipas lamang kami ng gabi at pagkatapos ay nagpaalam na kami sa matanda na uuwi na. Kahit na pinipigilan kami nitong umuwi sa kadahilan ng baka raw nasa paligid lang ang awok. Ngunit nasaan yung tao? Ngunit hindi na ako sumang-ayon dahil ang gusto ko ay makausap ang ina ni Angel. Pasensya na ho, Aling Dolores, pero iuuwi ko na ho si Angel. Maraming salamat po sa tulong niyo. Walang anuman, Iha. Basta't ang isipin mo yung sanggol. Alam ko namang hindi mo kayang ipahamak ang walang kamuwang-muwang na batang yan. Oho, wag na ho kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko. Kung hindi kita mapipigilan ay wala akong magagawa. Mag-iingat kayo ha. Kung kinakailangan mo ng tulong ko, bukas ang bahay ko para sa inyo. Sige ho, maraming salamat, Aling Dolores. Umalis na nga kami ni Gerald sa bahay ni Aling Dolores. Hindi kami umuwi, Miss Anne, kundi tumungo kami sa bahay ni Katrina. Nagulat pa ito nang makita kami ni Gerald. Katrina! Lumabas ka riyan! Mag-usap tayo, impokrita! Oh, Gina, anong kailangan mo? Bakit naguhuramentado ka? Ah, ganon, hindi mo alam? O sadyang makitid lamang ang utak mo? Hindi mo ba alam dahil sa anak mo ay napahama kami? Anong anak ang pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo, Gina. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na ang totoo. Sinadya mong iwan ang anak mo para ipaalaga sa amin. Okay, sige. Aamin na ako. Tama naman ang sinabi mo eh. Iniwan ko siya para alagaan niya ng tatay niya. Huwag mo akong sisihin, Gina. Yung kinakasama mong sisihin mo. Mahal, tama na. Maraming taong dumaraan. At anong pakialam ko sa mga taong dumaraan? Bakit? Nahihiya ka? Nahihiya kayong dalawa dahil malalaman ng tao kung anong tinatago nyo. Hindi, mahal. Please. Please naman oh. Makinig ka muna. Huwag muna ngayon. Sige, ipasok mo yan dito. Gusto kong saktan si Katrina, Miss Anne. Ngunit ang mas inaalala ko ay ang kalagayan ni Baby Angel. Hinila ako ni Gerald papasok sa loob at pilit na pinaupo. Sabihin mong mali ang lahat ng sinabi mo sa asawa ko. Oh, bakit ka nagagalit sa akin? Tama naman ang sinabi ko, diba? Tsaka ikaw ang may sabi niyan sa akin. Huwag kayong magturuan, mga animal kayo. Kapag hindi kayo nagpaliwanag sa akin, ibibigay kong anak nyo sa awok. Ibigay mo. Wala akong pakialam sa batang yan. Hayop ka talaga! Sarili mong anak itinapon mo! Wala akong pakialam. Dahil ang gusto ko lang makasama si Gerald. Hindi ako makapaniwalang kaya niyang talikuran ang sarili niyang anak para sa sarili. Binitbit ko palabas si Angel at pagkatapos ay nilisa na ang bahay ni Katrina.
Kahit anong tawag sa akin ni Gerald ay hindi ko siya nililingon. Ayoko na siyang pakinggan pa. Umuwi ako sa bahay namin at kinuha ang lahat ng gamit ko, pati na rin ang lahat ng kay Baby Angel. Hayaan mo na sila. Kung hindi ka nila kayang mahalin at alagaan, ako nang gagawa. Nang maayos ko na ang lahat ay nagmadali akong lumabas ng bahay. Bit-bit ang mga kagamitan na medyo may kabigatan. Nakasalubong ko naman si Gerald. Mahal, saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam. Gina, please naman oh. Kausapin mo naman ako. Ang kulit mo rin no? Hindi bang sabi ko sa'yo ay ayoko nang makita ang pagmumukha mo? Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa anak nyo. Wala na akong ibang mapupuntahan, mahal. Huwag mo akong iwan. Mamamatay ako kapag nawala ka. Eh di magpakamatay ka na. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng katarantaduhan. Pagkasabi noon ay iniwan ko na itong mag-isa, Miss Anne. Muli akong bumalik sa bahay ng matanda. Dahil alam kong siya lang ang makakatulong upang mailigtas ang buhay ni Baby Angel. Pinatuloy niya pa rin naman ako dahil wala naman daw siyang ibang kasama sa bahay. Mabuti naman at bumalik ka bago maggabi. Wala na ho akong ibang choice, Aling Dolores. Ay, nasaan pa lang kasama mo? Wala na ho. Iniwan ko na ho siya. Mukhang desidido ka na talagang iligtas ang anak ng kabit ng kinakasama mo Naisip ko ho kasi na wala naman ho kinalaman ng bata. Tama ang desisyon mo, Iha. Gusto mo bang kumain? Naku ho, nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya, Iha. Tamang-tama, hindi pa ako nanananghalian Saktong dating mo. Maraming salamat ho. Sige, walang ganuman. Halika na, kumain na tayo. Pero bago yon, siguro ilapag mo muna yan sa kwarto ko. Naku, huwag na ho. Kakargahin ko na lamang ho siya. O sige, ikaw ang bahala. Tumungo kami sa may kusina at doon ay pinagsaluhan namin ng kanyang pagkain. Mabilis ko itong nakagaanan ng loob dahil na rin sa kabutihang ipinapakita niya sa amin ng bata. At ilang araw ngang lumipas mula nang manatili kami roon ay hindi na kami ginambala pa ng aswang dahil na rin sa proteksyon na inilagay ng matanda. Isang araw, nagpaalam ako kay Aling Dolores na bibili lamang. Iiwan ko sa kanya si Baby Angel dahil may tiwala naman ako sa kanya na hindi niya magagawang pabayaan ng aking anak. Aling Dolores, maari ho ba akong makisuyo sandali kay Angel? Bibili sana ako ng diaper niya na ubusan ho kasi. Bibili rin ho kasi ako ng ulam natin. Sige, Iha. Ako nang bahala sa anak mo. Mag-iingat ka. Salamat ho, saglit lang ho ako. Sige, mag-iingat ka Opo. Hinalikan ko sa noo si Baby Angel at pagkatapos ay umalis na ako. Naglakad lamang ako, Miss Anne, dahil hindi naman ganoong malayo ang bahay sa palengke. Habang naglalakad, naramdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. Binilisan ko ang hakbang ko hanggang sa hindi ko namalayan na may nabunggo na pala ako. Agad akong humingi ng paumanhin sa kanya at tinanggap naman niya yon. Muli akong naglakad at nakasalubong ko si Gerald. Namugto ang mga mata at sobrang dumi na para bang ilang araw nang hindi naliligo. Mabilis naman akong naglakad upang lagpasan ito ngunit tinawag niya ang pangalan ko. Mahal, patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko. Pinagsisisihan ko ang lahat ng maling nagawa ko. Pangako, babawi ako. Gusto kong umiyak dahil sa narinig ko. Sobrang sakit makita na ganoon na ang sitwasyon ni Gerald. Mabilis akong lumayo sa kinaroroonan niya upang hindi na niya makitang tumutulo ang luha ko. Bumili lang ako ng kailangan ko at pagkatapos ay agad na rin akong umuwi sa bahay ni Aling Dolores dahil hindi maganda ang aking pakiramdam. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay biglang pumasok sa utak ko si Baby Angel. At habang papalapit ako sa bahay ni Aling Dolores ay mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib ko. Pagpasok ko ay napatakip ako sa aking bibig nang makita ang kalagayan ni Aling Dolores. Wala itong malay at may dugong umaagos mula sa malaking sugat sa kanyang ulo. Taranta akong tumungo sa kwarto ni Aling Dolores ngunit walang Angel na nakahiga doon.
Dito na ako nakaramdam ng matinding takot na baka hindi ko na makita pa si Angel. Agad kong pinuntahan si Aling Dolores at sinubukang gisingin ito. Aling Dolores, gising ho! Aling Dolores! Gina, mabutit nakauwi ka na. Si Angel ho, nasaan ho siya? Kinuha siya. Patawad, hindi ko siya nagawang ipagtanggol. Hindi niyo ho kasalanan. Sino ang kumuha sa kanya? Kilala niyo ho ba? Hindi, Iha. Pero alam kong isa siyang aswang. Ano ho? Aswang? Paano ho nangyari yun? Araw ho ngayon, hindi gabi. Tama ka, Iha. Pero lumalabas din sila sa araw na nasaan yung tao. Bakit ngayon niyo lang ho sinabi sa akin? Para hindi ko na ho iniwan si Angel. Pasensya ka na, Iha. Kung napabayaan kong anak mo, huwag ka nang mag-alala. Ililigtas natin siya. Alam ko kung nasaan si Angel. Tara na ho. Paano ang ginagawa natin? Sige, sandali lamang. Kukunin ko mga kailangan nating dalhin. Dahil hindi basta-basta nga harapin natin. Wala na ho akong pakailam sa aswang na yun. Ang gusto ko lamang ay mabawi ang anak ko. Kahit na ikamatay ko pa. Sige, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi mo rin maililigtas si Angel kung mauuna kang mamamatay sa kanya. Tayo na, Iha. Hawakan mo yan. Ano ho ang bagay na to? Yan ay buntot pagi. Kapag nailatigo mo yan sa aswang, tsak na magkakaroon siya ng malaking sugat. Sige ho, desidido na ho akong iligtas ang anak ko. Tayo na, Iha. At agad na nga kaming umalis sa bahay, Miss Anne. Naglakad na nga kami patungo sa dulo ng mga kabahayan. Ang sabi kasi ni Aling Dolores, sa gitna ng kagubatan matatagpuan ang pugad ng mga awok. Kahit nakabado at nag-aalinlangan ako, ay kailangan kong gawin yun para kay Angel. Nananalangin ako na sana'y buhay pa ito. Malayo pa ho ba tayo? Oo, malayo pa tayo, Iha. Gagabihin tayo bago makapunta ron. Wala na ho bang ibang daan para makarating ka agad doon? Wala na, Iha. Kung may masasakyan sana tayo, makakarating tayo kaagad doon. Maya-maya ay may sasakyang paparating kaya naman huminto kami sa paglalakad. Dahil bala kong makisabay dito o di kaya'y magpapahatid sa aming paroroonan. Habang papalapit ito ay unti-unti kong namumukhaan ang nagmamaneho ng habal-habal. Alam kong si Gerald yon, Miss Anne. Sakay na kayo. Oh, ikaw pala yan, Iho. Sige, sasakay na kami. Huwag na lang, Aling Lourdes. Sumakay na kayo, Gina. Hindi mo maililigtas sa Angel kung magtataas ka ng pride mo. Tama siya, Gina. Hindi mo maililigtas ang bata kung magtataas ka ng pride mo. Sumakay na tayo dahil hindi ko na rin kakayanin pang paglalakad. Alam mo namang matanda na ako, Iha. Tama si Aling Dolores. Isang tabi mo muna yung galit mo sa akin. Tama sila, Miss Anne. Kailangan kong isantabi ang pride ko para mailigtas si Baby Angel. Sumakay na nga kami at halos abutin kami ng hapon bago makarating sa gitna ng kagubatan. Huminto naman kami sa masukal na bahagi ng gubat. Hanggang dito na lang tayo. Kung papasukin palalo natin ang gubat, maaari tayong masiraan. Tama siya, Iha. Mas mabuting maglakad na lamang tayo. Malapit na rin naman at kailangan nating magdoble ingat dahil maraming aswang ang naninirahan sa gubat na ito. Kaya mo bang gumamit ng armas? Opo, Lola. Mabuti. Gamutin mo itong samurai ng aking asawa. Marami nang napatay na aswang yan. Ano pong gagamitin nyo? Ay, wag mo akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Maingat kaming kumilos upang hindi makagawa ng ingay dahil kaunting pagmamadali lang ay maaari kaming mapahamak. Huminto kami nang makita namin ang mga aswang na nasaan yung tao na abala sa kanilang ginagawa. Magtago kayo. Naamoy nila tayo. Mukhang mapapalaban tayo. Ito na siguro ang tahanan ng mga awok. Kailangan yung magdoble ingat dahil narito na tayo sa kanilang kota. Hindi basta-basta ang makakalaban natin, ha? Dahil naririto na rin ang kanilang hari at ang mandirigmang awok. Wala akong pakialam kung ano pa sila o kung gaano sila kalakas. Kailangan kong iligtas si Angel. Kailangan ho nating umisip ng plano.
Oo, iho. Hindi tayo maaaring magpatalos-talos. Kailangan nating manggulo sa kanilang kasiyahan. At kailangan ding may magligtas sa bata. Ako na ho ang harap sa kanila. Ako, sa anak ko. Magaling. Pero kailangan may kasama ka, iho. Patid kung hindi mo sila kakayanin. Tutulungan kita. Ang kailangan lang natin ay maghintay. Ngayong gabi ang kabilugan ng buwan. Ibig sabihin, kapistahan nila. Bakit pa natin hihintayin? Hindi ako papayag. Ayokong maghintay habang nasa loob ang anak ko. Minahon ka nga muna. Alam kong nag-aalala ka kay Angel. Pero tama si Lola. Hindi tayo maaari magpadalos-dalos hanggat naroon ang anak ko. Tsaka, alam ni Lola ang gagawin. Dahil albularya siya. Tama si Gerald. Kung gusto mong iligtas si Angel, ang kailangan mo ay maghintay. Hinintay nga naming magdilim, Miss Anne. Aminado ako sa aking sarili na natatakot ako. Dahil hindi tao, kundi alagad ng dilim ang aming mga kahaharapin. Malakas ang ihip ng hangin ng gabing yon at nagsisimula na ang mga alulong ng aso na hindi mo mawari kung saan nagmumula. Nagsisimula na rin silang magsilapasan sa kani-kanilang lungga. Napakarami nila, Miss Anne, at hindi ko alam kung kakayanin ba namin ang kagaya nila. Hanggang sa makita kong bit-bit nila ang iilang mga sanggol na walang tigil sa pag-iyak. Halos mapatakip ako sa aking bibig at hindi ko mapigilan ng mahikbi dahil sa awa para sa mga walang kamuwang-muwang na sanggol. Lakasan mo lang ang loob mo, mahal. Ililigtas natin si Angel. Oras na ng kanilang ritual. Maghanda na kayo dahil hindi lang si Angel ang kailangan nating sagipin. Pati ang 3 sanggol na hawak nila. Tama po kayo. Ayun na, nagsisimula na sila. Kaya natin to. Huminga ako ng malalim. Tila nang lalamig ang aking pakiramdam at halo-halong emosyon na rin ang aking nararamdaman. Nagsimula na nga ang kanilang ritual at hindi ko maintindihan kung ano ang kanilang binibigkas para yung kakaibang lingwahe na batid kong alam yon ni Aling Lourdes. Tayo na, unti-unti tayong lalapit doon. Lakasan mo lang ang loob mo, mahal. Kahit anong mangyari, sana mapatawad mo ako. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Tama na yan, walang mamamatay sa atin. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng mahabang buhay sa pamamagitan ng pag-alay ng mga sanggol na ito. At hindi lang yon, dahil meron pa tayong isang masarap na hapunan. Sige, ilabas ninyo ang bihag. Gulat na gulat kami, Miss Anne, nang makita kung sino ang nagpupumiglas sa mga awok. Walang iba, kundi ang kerida ni Gerald na si Katrina. Nalinti ka na. Paano siya nakuha ng mga awok? Hindi mo ba naaalala? Hindi ba't may atraso ang malanding yan sa mga awok? Kaya nga nadamay si Angel. Habang nagpupumiglas ito ay nilapitan ito ng isang awok at kinalmot sa mukha. Kaya lumabas ang napakaraming dugo mula rito. Wala kang magagawa dito. Sisingilin ko ng pagpatay mo sa anak ko. Bagay lang sa anak mong mawala. Dahil ang mga kagaya nyo, mga salot, at kayong unang may atraso sa akin. Dahil pinatay niyong asawa ko. Matapang ka? Makikita mo kung anong gagawin namin sa anak mo. Ang sanggol na yan? Wala sa aking halagayan. Habang abala silang lahat kay Katrina, sinimulan na namin ang plano. Humiwalay ako sa kanila at pumwesto ako malapit kay Katrina. Maya-maya pa ay nagpakita na nga si Gerald at Aling Dolores. Hello guys, I'm here! Gerald, tulungan mo ko please. Pakawalan ninyo ang mga bihag. Kundi uubusin namin kayo. Hindi ko alam na muli kami bibisitahin ng aming kaaway. Maligayang pagdating sa aming tahanan, tanda. Hindi ko akalain, buhay ka pa pala. Ikinagagalak kong muli tayong magkaharap. Pero sa pagkakataong ito, ay uubusin na namin ang inyong lahi. Unti-unti namang nagbago ang kanilang anyo, Miss Anne. Bilang isang mabangis na aswang, nag-anyo silang kahawig ng isang baboy.
Ngunit napakabagsik ng kanilang aura. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway na animoy mga gutom na hayop. Nagsimula na nga ang pakikipagtunggali ni Gerald at Aling Dolores, habang ako naman ay pasimpleng lumapit sa likuran ng aswang. Mabilis ko itong hinagupit ng buntot pagi. Nangisay ang aswang at hindi ko to tinigilan hanggat hindi namamatay. Nang maging abo na ay kinuha ko na nga si Angel. Nilapag ko muna sa hindi makikita ng aswang. Sinuot ko dito ang ginawa kong kwintas na merong asin at bawang bilang pamproteksyon. Mahal ko, dito ka lang muna. Babalikan ko ang iba pang baby, ha? Promise, babalikan kita. Ayoko mang iwan si Baby Angel ay tinatagan ko ang loob ko. Iniwan ko siya sandali upang balikan yung iba pang mga baby. Isa-isa ko silang dinala sa kinaroroonan ni Angel. Hindi ko sila iniwan, binantayan ko lamang sila kahit may pag-aalala ko kay Gerald at Aling Dolores na patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Kitang-kita ko, Miss Anne, kung paanong masunog ang bawat tamaan ng sandata ni Aling Dolores. Habang si Gerald naman ay walang habas na pinupugutan ng ulo ang mga awok na nasa anyong mabalasik na baboy pa rin. Mga baby, iiwan ko muna kayo rito. Kailangan nating tumulong sa kanila. Lord, kayo na hong bahala sa kanila. Naluluha kong iniwan muna ang mga bata upang tumulong kina Aling Dolores. Hinampas ko sa lupa ang buntot pagi at pagkatapos ay matalim kong tinitigan ang mga awok. Kahit anong lakas nyo, kabutihan pa rin ang siyang magwawagi. Umatungal naman ang lahat ng awok na nakapalibot sa akin, Miss Anne. At bawat isang nagtatangkang lumapit sa akin ay mabilis kong hinahagupit ng buntot pagi. At lahat naman ng matamaan ay nagiging abo. Hanggang sa unti-unti na silang nalalagasan. Nang maubos ko na ang kalaban ko ay tumulong na rin ako kay Gerald na kasalukuyang kinukuyog na ng mga awok. Hinagupit ko ang mga ito ng buntot pagi at nangisay sila sa lupa. Maraming salamat, Mahala. Walang anuman. Halika na. Kailangan na nating tulungan si Aling Dolores. Halika na. Kita naming nahihirapan na si Aling Dolores kaya naman sinaklolohan din namin ito. Tinagpas ni Gerald ang ulo ng awok at tumilapon yon sa paanan ng nakagapos na si Katrina. Dahil doon ay nawalan ito ng malay. Ayos lang ho kayo, Lola. Oo, iho, ayos lang ako. Gina, nasaan ang sanggol? Huwag na ho kayong mag-alala. Ligtas na ho sila. Ang akala niyo ba makakatakas pa kayo? Sige na, iya. Puntahan mo ng bata. Ako nang bahalang humarap sa kanya. Ako rin, Lola. Haharapin ko rin siya. Paano ko? Hoy, pakawalan niyo naman ako! Kahit ayokong pakawalan si Katrina, ay kinalagan ko na rin, Miss Anne. Dahil siya ang tunay na ina ni Angel. Pagkatapos ko siyang kalagan ay muli ko nang binalikan ng mga baby na ngayon ay himbing na sa pagtulog. Gina, sorry ha. Sorry sa pangaagaw ko kay Gerald. Sorry? Para saan pa? Siguro mapapatawad kita dahil ikaw ang walang kwentang ina ni Angel. Nagsisisi na ako. Oo, inabandon akong anak ko. Dahil lang totoo, ayokong magaya siya sa akin eh. Bakit? Dahil isa kang babaeng haliparot na walang ibang ginawa kundi ang lumandi sa may mga asawa? Kaya siguro ginantihan ka ng mga awok. Dahil kahit aswang, nilalandi mo, no? Oo na, sabihin mo ng lahat ng masasakit sa akin. Handa kong tanggapin. Tanggapin mo lang ang paghingi ko ng tawan. At sana pagbigyan mo ako na kahit sa huling pagkakataon. Ano yun? Pwede bang makarga at mayakap kong anak ko? Kahit sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, aalis na ako sa lugar niyo. Magpapakalayo-layo na ako. Pangako. Dahil sa sinabi niya ay unti-unting lumambot ang puso ko, Miss Anne. Tumango ako at iniabot sa kanya si Angel. Awang-awa ako sa kanya nang makita ko kung paano siya humagulgol habang kalong-kalong ang kanyang anak.
Sa pagkakataong yon ay alam kong tunay niyang minamahal si Angel. Unti-unti siyang humingi ng tawad. Hindi naman namin alintana ang pagdating ni Gerald at Aling Dolores na paika-ika at maraming natamong galos. Maraming salamat ho, Aling Dolores. Hindi ko ho makakalimutan ang pagtulong ninyo sa amin. Walang ganuman, Iha. Sana'y buksan mo ang puso mo para sa pagpapatawad. Paano? Tayo na. Tig-iisa kami ng hawak na sanggol, Miss Anne. Hinayaan ko na lang kay Katrina si Angel hanggang sa makauwi kami. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik na nga kami sa bahay namin ni Gerald. Wala na ring mga awok na gumagambala sa aming lugar at hindi na namin ipinagsabi ang lahat ng nangyari. Nilihim namin sa aming lugar ang tungkol sa pagpuksa namin sa mga awok. Si Aling Dolores naman ay naging matalik naming kaibigan. Malaki ang utang na loob namin sa kanya, Miss Anne. Si Baby Angel, ayun, hinayaan ko na lamang sa kanyang tunay na ina. Kahit na napamahal na ito sa akin. Habang si Gerald naman ay kasama ko pa rin sa iisang bubong. Patuloy itong bumabawi at humihingi ng kapatawaran. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat ho sa lahat, lalo na sa ating butihin na narrator, si Miss Anne, at maging sa mga supportive listeners ng channel na ito. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.